Kaya minsan pa, bumawi tayo na may galak, amen? Hallelujah! Kaya awitin natin ang awiting may galak. Ano? Amen, hallelujah! Amen, awiting may galak. Itaas mga kamay, hadito ay ikaway, kay Jesus, Haring Diyos, Haring tunay, sumayaw, tumindak, sa awiting may galak, problema'y kalimutan, pagod siya'y may kasagutan. Amen. Taas mga kamay, hadito ay ikaway, kay Jesus, Haring Diyos, Haring tunay, sumayaw, tumindak, sa awiting may galak, problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Amen. Tayo lahat ay bumawi sa tuturing mapanalangin. 1, 2, 3, 4! Diyos, Amahan, papurihan, papurihan, kanyang pangalan. Amen. Itaas mga kamay, hadito ay ikaway, kay Jesus, ating Diyos, Haring tunay, sumayaw, umindak, sa awiting may galak, problema'y
Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Huwag tayo mag-aalala sa lahat ng bagay. Amen? Sa mundong ito. Pagkat ang Diyos ang nakakaalam ng iyong mga pangangailangan. Amen? Amen. Ibigay mo na sa Kanya lahat ng iyon. Ibibigay niya yan sa tamang pangangailangan mo. Get the full Amen. XM Hallelujah. experience. Salamat sa kabutihan mo sa aming Panginoon. Ang plano mo ang siyang masunod sa aming buhay at hindi ang aming plano. Hallelujah. Thank you, Lord. Focus our mind and our heart. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Siya nga, Panginoon, ito ang siyang aming tunay na kailangan dito sa mundong ito. Amen. Yes, Lord. Kung mayroon Lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, hilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging iyong
panibagong buhay na iyong ibinigay sa amin, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Thank you, Lord, sa magandang panahon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Wala rin preview na. Manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Itong awitin na to, gawin natin ito isang panalangin. Kausapin natin ang Panginoon. Sapagat ang Diyos lang ang siyang mananatili sa atin. Iwan man tayo ng lahat. Lahat na nasa paligid natin. Iwan man nila tayo. Pero ang Panginoon ang siyang mananatili. Amen po ba? Siya'y tapat sa atin. Kahit tayo hindi tapat sa Kanya. Yes, Lord. Salamat. Yes, Lord. Saan man naroon, suliranin man ay dumating. Focus our mind. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailanman. Yes, Manalangin tayo. Let's pray. Let's focus our mind and our heart to our Lord Jesus Christ. Yes, Lord. Sa iyo Ikaw ang pinagmulan, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailanman. Yes, Lord. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailanman. Patuloy nating i-focus ang ating isip at puso sa pagsamba sa ating Panginoon. This is Lord's Day, Sunday, araw ng Panginoon. Hallelujah. Ikaw lamang. Melody of praise, sariling pag-awit sa Panginoon. Jesus. Salamat. Salamat sa iyo.
We name. glorify your name, O We God. glorify your name. Hallelujah. Jesus. Habang tinatawag natin si Brother CD sa ating paniwalang panalangin. Yes, Lord. Let's bow your head. Yes, Lord. Maraming salamat po sa umagang ito sa aming service. At sa mga pupunta, ingatan mo sila sa nilandadaan walang beriya. I-guide mo sila, Lord, na maging safe pupunta dito. At sa mga nandito naman, Lord, at kami makikinig ng mga salita mo at tatanungin namin at iuwi namin sa mga bahay. Bigyan mo kami ng kapayapaan sa isip sa araw-araw. At maraming salamat po sa araw na to. Bigyan mo kami ng magandang panahon. At sa mga aalis at mga papasok ng trabaho, ingatan mo sila, pagkabayan mo sila sa ng dadaanan. Shimmer's Fresh Blood in His name. Amen. Sige, habang inaawit natin, Magkamayan. ano yung kanta ka ba? Awiting may galak. Awiting may galak. Kamustahin natin ang bawat isa sa nagdaang linggo. Kamusta na ba? Anong ginawa ng Panginoon sa inyong buhay? Amen? Let's go! Hello, good morning, Isabel. Miss ka namin. Hi Isabel! Welcome back! Woo! Miss ka na namin, Apir! Yay! Let's go! Pag-ibig niya ay di magbabago. Hi Sophia! Itaas mga Kamay! Hi na! at ito ay iiway kay Jesus, ating Diyos. Baby! Haring tunay, sumayaw, bumindak, sa awiting may galak. Problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Amen! Sabay-sabay! Let's go! 1, 2, 3! Taas mga kamay, at ito ay Simon, Ay, meron pala sa balcony! ating Diyos. May balcony ah! Haring Ano, tunay, premium ticket yan! sumayaw, bumindak, Let's go! sa awiting may galak. Problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat Ay umawit Magumpay sa Panginoon! sa tubig, makalawin. Ang Diyos sabay, papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Amen! Thank you, Lord! Thank you, Lord. Good morning po. Hindi na po tayo magsinupo. Hallelujah. Sakto ah! Andiyan pala sila Simon. Nakaano sila eh, Okay. naka-quarantine ba? Hindi, Mo ba? naka-balcony yan. Kumbaga sa mga theater, yung mga teatro, naka-VIP. Alam mo? Naka-VIP sa taas, no? So sige, at simulan ko sa pag-welcome sa bawat isa. Let me say, good morning, everyone! Diba? Dapat ganun yung mga tunugan natin eh. Kahit maliit na lugar lang, pero para tayo nasa Colosseum, meron tayong mga VIP na sa taas. Nanonood din, no? At sa ating mga video, yan, mga video natin. Glory to God. At patuloy tayo pinagpapala ng Panginoon sapagkat meron pa rin tayong gawain. At tuwing Wednesday ay meron tayong Bible reading. Hallelujah. At nagbabasa tayo ng Bible tuwing Wednesday alas 4. Bakit importante ang pagbabasa ng Bible? Pag hindi ka na nagbabasa ng Bible, ang kaluluwa mo ay malnourished, payatot. Sapagkat ang salita ng Diyos ay pagkain ng iyong espiritu at kaluluwa. Parang physical na katawan ng tao, kumakain tayo ng pagkain. Ang kaluluwa natin, ang espiritu natin, kumakain din yan. Ang pagkain yan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya tuwing linggo nakikinig tayo ng salita ng Diyos para pakainin ang ating espiritu. Ngayon, pag ang pagkain ay hindi nakakain ng katawan, ano nangyayari sa katawan? Nangihina. Ganon din ang kaluluwa at espiritu, pag hindi nakakain ang salita ng Diyos, nangihina rin. Kaya madali kayong mapabaksak, madali kayong matalo ng kaaway, o yung maligaw, o kung bubulagin kayo, o saan man kayo dalhin. Pero kung ikaw ay kumakain ng masagana,
Kaya mong lampasan, buhatin. Eh pag wala kang kain, di ba? Ang hirap magbuhat. Pag wala kang kain, ang hirap magtrabaho, ang hirap gumalaw. Kaya pag ang espiritu mo ay lagi nakakapakinig ng banal na salita, ang iyong espiritu ay busog, malusog, malakas. Hallelujah! Kaya tuwing Wednesday, inaanyaya ko kayo, 4 p.m. ating Bible Reading Day. At ang binasa namin nung nakaraan na Wednesday na dumaan, actually hindi pala Wednesday namin binasa, Friday, no? Sapagkat na-busy tayo. So dapat talaga Wednesday talaga yan. Friday, ang binasa namin ay walang iba kundi ang istorya na tinatawag na do not play with sin. Huwag kang makipaglaro sa kasalanan. Sapagkat pag nakipaglaro ka sa kasalanan, ikaw ay matatalo niyan. Bakit? Kala mo, kaya mo, kala mo malakas ka. Pero bukas makalawa ang nangyari na dali ng kasalanan. Ang binasa namin ay ang istorya ng buhay ni Samson, kung saan si Samson ay nakipaglaro sa kasalanan, no? Meron siyang nakilalang isang babaeng nagngangalang Delilah, at si Delilah ay inaalam yung kanyang kahinaan. Dahil malakas si Samson, sabi ni Delilah, sabihin mo na sa akin kung ano yung iyong kahinaan. Eh nakikipaglaro si Samson, sabi ni Samson, sige, sabihin mo sa ang aking kahinaan ay pag ginapos ako ng yantok na tali, ako hindi makakawala para akong mahinang tao. At pinapunta ni Delilah yung mga Palisteo. Ang nangyari, hindi totoo, nakawala pa rin si Samson. Hanggang 4 na beses o 3 beses yata yun, sabi ni Delilah, hindi mo naman sinabi yung totoo sa akin, huwag na nga lang. Eh wala, nadaya si Samson hanggang pangatlo, pang-4. At sabi ni Delilah, sige na, iiwan na lang nga kita, huwag na nga lang tayo. Kasi naging sila ng kalaban, babae ito, pero nasa lahi ng mga kalaban Palisteo. Sabi ni Samson, sige na, sasabihin ko na sa'yo. At hindi alam ni Samson, ang sinusuko niya ay yung kalakasan niya, yung kanyang covenant sa Diyos. At sinabi niya kay Delilah, pag ang aking buhok na matagal nang tinatangi noong pangbata ako, ayaw kong pagupitan ng aking magulang. Pag ako ay nagupitan, manghihina ako. Sinabi na kay Delilah. Nung nalaman ni Delilah, sabi ni Delilah sa mga leader ng Palisteo, okay na, alam ko na. Puntahan niyo na si Samson, mahina na. Kaya pagpunta ng mga sundalo, nagulat si Samson, hindi na niya kayang labanan ang mga kalaban. Sapagkat naputol yung buhok niya, yung covenant niya sa Diyos nasira. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang Diablo Satanas, sisirain niyan ang covenant mo. Hanggang sa manghina ka na, sasabihin mo, ayoko na magsimba, ayoko na manalangin, ayoko na magbasa ng Bible. Dahil sabi ng Diablo sa utak mo, wala ka ng kwenta, wala ka ng silbi. Kasi sinungalingan yan. That is a lie of the devil. Kaya huwag kayo makikipaglaro sa kasalanan dahil ibabaon kayo niyan sa kahirapan. Amen? So Friday, meron tayong prayer. Lagi tayo nananalangin para labanan ang Diablo Satanas sapagkat merong labanan sa espiritual na mundo. Kala mo mundo-mundo lang, kala mo ito lang ang buhay. Hindi. Physical na buhay, wala yan. Kumpara sa espiritual na buhay, mas matindi. Kaya lagi kayo sumama, 4 p.m. Friday, dito po, huwag kayo mahiya, katukin niyo yung pinto. Dapat maglagay ako ng doorbell dyan para pag pinindot, prayer! Okay? May nagsasalita. Pagka na Bible reading day. Okay? Mayroong doorbell. O kaya katok kayo dyan, huwag kayong mahiya. 4 p.m. Sama-sama tayong manalangin. Hallelujah! At Sabado ay ating Evangelism Day kung saan nagbibigay tayo ng tracts at nangangaral tayo sa kalsada at nagbabasa tayo ng Bible sa kalsada at nagpipray tayo sa kalsada sapagkat hindi yan sariling atin, yan ay inutos ng Diyos. Mangaral tayo sa daan. Kaya ang inyong inaaniban na iglesia o simbahan ay sumusunod sa sinabi ng Biblia, mangaral. May nakita ba kayo nangangaral dyan? Na sabihin natin ibang reliyon nangangaral sa daan? Wala. Tayo lang, bakit? Kasi sinusunod natin si Jesus na nagsabing mangaral kayo sa daan. Si Jesus ang may gusto niyang pangyayari na yan. Okay?
So, tinatawagan ko na. Hindi ko na patatagalin. Mahal, opening mo na? Okay, sige, tawagan ko ang ating brother, CJ, para sa ating tithes and offering encouragement, paghamon, testimony, kung ano yung mga bagay na tagumpay sa buhay niya nung siya'y nagsimulang nagbigay, siya'y nagsimulang sumunod, siya'y simulang nagsakripisyo sa kanyang trabaho, ay talagang successful, at ngayon ay meron siyang bagong knowledge and wisdom sa computer na mag-aangat sa kanya. Siya na bahala magkwento nun, si CJ, Brother CJ Ignacio! Waiting 400 pounds. Hello? Yan. Good morning! Morning! Parang Natulog ah. parang gutom Oo, kakain ko lang eh. Pwede mo Mateo ba dito? Mateo ba yun? Mana kayo? Ayun. 3. Ayan, blue? 3. Pero ko ko to. Oh, driver. Yung ito, ano ba to? Hindi ko alam sino nag-highlight niyan. Ito na lang. Okay? Ito na. Dito na tayo sa pangalawang pinakamalaga sa ating pagbibigay. Offer. Yun nga. Sa inyo ba, ano ba pagkaintindi niyo sa pagbibigay? Asher? Pag nagbigay ka ba, okay lang ba yun magbigay ka tapos hindi ka ba, Pambili mo ng Roblox, ibibigay mo. Parang ka nagbigay, bumili ka. Siyempre, pag bumili ka, di ba matatanggap ka? Pabili nga ng chichirya, di ba? Tapos, bibigyan ka ng chichirya eh. So, ganun ang tema nun. Dito naman kay Lord, pwedeng based on money o pera, o based on sa effort. Kaya yung iba, sinasabi nila, ang pagbibigay sa pera. Pero paano pag walang pera, di ba? Yeah. Anong ibibigay mo? Di ba? Ang ibibigay mo. Dati nga yung unang panahon, di ba? Yung panahon pa ni Jesus Christ, pag nagbigay sila, pag wala silang pera, inaalay nila lahat. Magandang damit, o kaya, mga prutas, di ba? Mga hayop. Ibibigay nila, inaalay nila, ganun eh. Kasi wala naman dating mga pera, mga 100, 1,000, wala eh. Gulay, mga ganun. Yung mga gulay, kung ano yung inaalay nila sa Panginoon. Kasi alam nila na may babalik. Ganon din sa mga hari, di ba? Pag na may nagbigay kayo sa mga hari ngayon, papalitan ng hari yun. Bibigyan ko ng gantimpala. Kung sino makapagbigay sa akin ng ganito, May reward. May reward, bibigyan ko. Ngayon, si Lord may reward din. Ganun, may reward din si Lord. Ngayon, pag nagbigay kayo kay Lord, nag-pray ka, umiling ka, nagbigay ka kay Lord, siyempre, hindi pwedeng walang reward sa kanya yun. Siyempre, may magandang reward. Saka ang reward niya, hindi yun nakabase kung anong gusto mo. Ang reward niya, mas maganda pa yung reward. Kunyari, iniisip mo, ang babaw lang eh, siyempre, Diyos siya. Gusto mong reward. O, bigyan mo ako ng 100. Yun na ba, grabe naman 100, nakakaawa ka naman. Sabi ni Lord, 100 lang. O sige, basta magbigay ka lang, alam ko mabuti ang loob mo, mabuti ang puso mo. Sige, magugulat ka na lang kung anong reward mo. Magugulat ka isang araw, kumpleto ka na, may masarap pang pagkain. Tapos may pera ka pa, hindi lang 100. Sabihin natin, may 1,000 ka, may pagkain ka pa. Diba kumpleto, tapos yung pamilya mo, walang sakit, yung anak mo may sakit, gumaling. Diba, instant. Kasi iniisip niya, ang Lord, hinahanap niya yung puso mo, hindi yung magbibigay ka lang, pagbigay mo. Yun lang, okay na yan. Pero hindi mo kasi iniisip ko yung maski magbigay ka kahit magkano ibigay mo, hindi niya nararamdaman yun. Pero pag naramdaman niyang binigay mo, pusang loob. Kaya nga nandito, di ba? Dalhin ninyo dito sa may Malakay
Malakay 3:10. Dalhin nyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan, yun nga, di ba? Matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng pagpapala. Ayun na yung sasabihin ninyo. Yun na yung humingi kayo ng 100 pero yung binigay niya, hindi lang yun. Yung sobra-sobra pa sa iniisip mo. Kasi ang basic lang ng iniiling mo pero sa gusto niya para sa'yo, kung ano yung deserve mo na matutuwa ka, yung puso mo magagalak, yun ibibigay niya sa'yo. Saka patunay talaga yan na totoo talaga na pag humingi ka talaga, yung tao nga masyadong matigas eh. Hindi humingi eh. Kaya kahit anong trabaho niyan, pag nagkapera yan, ubus na agad. Ganun lang. Kung tatrabaho na naman, ubus na agad. Di ba? Napapagod lang siya, pero hindi pa rin siya humihingi. Pero may time, pero sigurado may time yan na dadanasin niya ang mga bagay, iba pa rin. Pag humiling ka kay Lord, iba pa rin. Bibigyan ka niya ng gusto mo at sobra-sobra pa. At aapaw yun. Ibig sabihin ng aapaw yun, pag umapaw yun, pwede ka naman, sa sobrang pag-apaw nun, pwede mo na i-share sa ibang tao. Ganun. Hindi lang sa pera eh. Pag umaapaw na kunyari, nag-aapoy ka sa Panginoon, pag naapoy ka sa Panginoon, syempre, ang gagawin mo, di ba pag nag-aapoy ka, ang gagawin mo lang akong pera, ganun na. Ay nag-aapoy ka, gagawin mo, hindi pera na i-share mo. Mag-share ka na ng Word of God. Di ba, hindi na pera ang usapan eh. Umaapaw parang sa sobrang pag-apaw ko, kung gusto mo nang i-share sa paligid, kung ano yung mga testimony ko, yung mga bless ko, para ma-bless din yung iba, mapaniwala na iba na, ay ganun pala, pwede pala yun. Diba? Buti na lang nakinig ako, meron palang ganun. Ngayon, natuto akong magdasal ngayon, bawat dasal ko sa Panginoon, bawat hiling mo sa Panginoon, binibigay niya. Ayun, kaya mahalaga ang ating pagbibigay. Kasi nakakapag-share na rin tayo dito, nakakatulong na rin tayo sa tao, at sa iba, nakakapag-share din. Diba? Kaya, ihanda natin ating mga ibibigay, kung hindi mo pera yan, o effort natin sa kanya, na magtulong. Okay? Sobre, pakitaas na sobre. Sige mo na. Ay, ano sa'yo? Bigyan mo ako ng ano? Ang bigyan mo sobre si Hanasel. Tayo. Okay, pakuha ng sobre. Yan. Sir. Ngayon, ilalagay nyo dyan lahat ng gusto nyong hiniling Pipre. na pag nagbibigay kayo, bukas sa loob nyo. Hindi naman niya susukatin kung magkano yan eh. Kasi puso niya pa rin ang Puso pa rin binabasa. ang titignan. Maski sabihin natin kung kahit magkano yan, pero yung isa doon, piso lang ibinigay, pero buong puso niya binigay. Hindi Yan. mas papapalahin yun. Yung nagbigay nga ng malaki yun, pero sabi ko, Parang ano mo, walang sobra? pagpapala, mas sobra na. Alas bigay ko na lahat ah. Hindi, kasi yung puso mo, hindi ka naman talaga humihingi. Basta nagbigay ka lang, hindi ko naman di ba? Kaya iba pa rin yung binibigay mo, Lord, para sa iyo, Lord. Yun. Kaya magpe-pray tayo na lahat ng kailangan natin ay matupad niya. Kung may mga sakit sa inyong pamilya o sa mga expenses, nahihirapan kayo, si Lord na bahala dyan. Basta, pag-pray kayo, humingi lang kayo. At kayo pagbibigyan. Sure yan, sure win yan. Okay, Lord, let's pray. Pataas na ating ibibigay. Lord, maraming salamat po sa aming bibigay kahit kakaunti. Pero ang puso namin ay para sa iyo lang, Lord. At wala kaming ibang iniisip kundi ikaw sa lahat kung saan kami magpunta, ikaw lang. Dahil ikaw ang nagpapalakas sa akin at hindi mo kami pinapabayaan. At maraming salamat po sa araw-araw na iniingatan mo kami. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen.
Okay? Give and it will come back to you. With pleasure, there's not together. Di alam yung lyrics na. Okay? Ito na, tinatawagan na natin. Dahil first time ko ulit dito, ako na rin ang mag-MC. Napilitan na mag-MC. Tinatawagan na natin ang ating Pastor John Francis Carpio. Amen. Hallelujah. Ash, sige dito. Sige dito. Hallelujah. Glory to God. Palapan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Itong makikita mo itong guhit na yan. Itapat mo yan sa mukha ko. Ito. Makinig ka mabuti yan, yung X na yan. Dapat sa mukha ko yan itapat, ha? Sige nga. Kailangan on the spot, ito eh. Sige. Nakatutok? Okay, good ha? Sige, una dun. Nakatutok itong... Anong nakatutok? Tara mo, hindi ka nakikinig. Sabi ko na nga ba eh. Itong guhit na ito, nakikita mo to? Yan, dalawang yan. Yung X niya, yung pinakagitna nito, nakikinig ka? Yan ang itatapat mo sa mukha ko, hindi yung gitna na to, ha? Ito. Sige. Dapat matuto kayo kasi media ministry kasi yan eh. Hirap kayo tutok. Alam mo ba yung sinasabi ko? Naiintindihan mo ba ako? Ay, itong X na yun, nakatutok sa mukha ko, di ba? Sigurado ka? Signan mo, sobrang simpleng instruction yung sinasabi ko, hindi mo masunod ha? Ito. Yan. O yan, okay na. Nilala ko kasi yan eh, pagkatapos eh. Yun yung sasabi, yan. O yung X na yan, no? Hindi itong gitna, itong dapat nakatutok sa mukha ko yan. Hindi kasi cross yun. O yung cross na yan, cross na yan. O sige, tutok mo. Okay na? Okay, sige na, upo na dun. Ano ba yan? Sobrang simpleng instruction yan ha? Pero logic yun, hindi mo cross. Di ba paano pa sa naming action? Di ba pag tinagilin mo action? Ayan, okay. Ayan, kaya kailangan, iba rin ang ministry ng mga media team. Silang nagtatrabaho niyan. Para hindi sayang yung pagkakataon na ang camera nakatutok or far or malayo at ito yung focus. So, glory to God, hallelujah. Mahal, nasa na yung aking Ito ba yun? Ayan. So, hallelujah, glory to God. Let's bow our head and close our eyes. Thank you, Lord God, Father in heaven, in Jesus' mighty name and the power of the Holy Spirit, move mightily in our heart, mind, body, spirit, and soul. Salamat, Panginoon, sa pagpapala. Salamat sa pag-iingat, proteksyon sa amin. Ngayong araw ng linggo, ito'y araw para sa iyo. Aming tinatangi ang araw ng linggo ay araw ng iyong pagkabuhay. Hallelujah. Risen from the dead, our Lord Jesus Christ, the King of Kings, Lord of Lords, Son of the living God. Hallelujah. Ingatan mo kami, give us wisdom, knowledge, understanding as we go further on this life dito sa mundong ito hanggang sa iyong muling pagbalik, Panginoon. Kami isasama mo sa iyong paraiso. We praise you, we glorify you in Jesus' name. Everybody say, Amen. Thank you, Lord. Palapahan, Panginoon. So, ang ating pag-aaralan ngayong mga oras na ito ay tungkol sa kalaban. Sabi nga nila, para magwagi ka sa isang labanan o gera, kailangan alam mo kung sino ang iyong kalaban. Kasi hindi mo alam kung sino kalaban mo, lagot ka niyan. Sabi mo, nakikipagsuntukan ka, hindi mo alam kung sino yung kasuntukan mo. Kung saan-saan na napupunta yung suntok mo, yung sipa mo, may hawak-hawak ang pana kung saan-saan mo tinututok tapos ibabanat mo yung pana mo. Na pana mo, inosente, hindi mo naman kalaban. Ang nangyari, nakadamay ka pa ng iba. Kaya sa buhay Kristiyano ay mayroong tinatawag na spiritual battle, mayroong labanan. Ngayon, paano mo makakamit ng tagumpay sa labanan yan kung hindi mo kilala kung sino ang iyong kalaban? Kaya pag-aaralan natin dito, walang iba kundi ang kalaban natin. Sabi nga sa Art of War na book, to win the battle,
you need to know who is your enemy. 110%. Ibig sabihin, kilalang mo yung kalaban mo. Alam mo kung saan dumadaan. Alam mo kung saan siya, anong oras siya nagigising, anong oras siya kumakain, anong paborito niyang pagkain, ano ang kanyang likes and dislikes. Ganyan dapat para hindi ka matalo sa labanan. Sapagkat nais kong ibahagi sa inyo, kagabi, ako po ay muntik ng mabangungot. Weh, pastor, totoo ba yan? Ang tanong ko sa inyo, totoo ba ang bangungot? Yung camera, isipan mo. Kanina pa yan dyan eh. Totoo ba ang bangungot? Totoo ang bangungot. Bakit? Hindi niyo ba nababalitaan yung mga artista at yung mga tao na hindi na nagising nung natulog? Totoo, hindi. Mark Shelo, kilala nyo? Okay, sino pa? Rico yan. Di ba? Sino pa? Ang dami pong mga incident na natulog, hindi na nakagising, binangungot. So, ano yan? Gawa-gawa lang ba yan? Hindi. Totoong nangyayari ang bangungot. At pag-aaralan natin bakit merong ganyan sa buhay ng tao. Minsan ang ating panaginip ay inaatake tayo doon ng kaaway. Sipin nyo, may labanan pala dyan. Minsan ikay mananaginip, magugulat ka, merong isang magandang babae sa harapan mo. Meron ka mananaginip ka, biglang merong halimaw sa harapan mo. Isang monster na kinakatakutan mo. Tapos ang gagawin mo, tatakbo ka. Ay, nahabol ako! May halimaw! Meron naman minsan nananaginip ka, ikay nasa loob ng isang siling na napupuno ng tubig. Para malulunod ka na. Tulungan niyo ako! Ang panaginip ay espiritual. Wala paalam. Ang panaginip ay espiritual. Sabi sa Biblia, sa mga huling araw, ako ay magpapakita ng mga revelasyon, vision, and dreams. At ang ating kaaway ay umaatake sa panaginip kasi hindi niya tayo kaya sa physical na mundo na dahil masyado na tayo nananalangin, tayo malaki ang tiwala natin sa Diyos. Pero pag ikaw ay panaginip, vulnerable ka, ikaw ay wala kang anything pwedeng gawin eh. Ang diablo ay kayang mag-anyong anghel. Sipin mo yun? Ang diablo, akala nyo, ang demonyo ay mukhang may pangil, may sungay, nakakatakot. Pero hindi. Sa Biblia, nung dinescribe si Satan, ang itsura niya ay napakaganda. Para siyang, ano ba yung tawag doon sa golden? Yung mga lalaki doon, yung K-pop. Tangos ng ilong, ganda ng kutis, yung mata, ang pungay, maputi. Ganon na ganon yung itsura na dinidescribe. Maganda, pleasant looking. Yun si Satan. Kaya magugoyo ka. Dahil kaya niya mag-anyong anghel, kaya niyang magkaroon ng, bibigyan kanya ng blessing na parang Diyos. Kasabihin ng diablo, pag ginawa mo yan, bibless ka. Alam mo eh. Talaga? Di ba masama yun? Konting sama lang naman yan. Konting sama. Hindi talaga masamang-masama. Konting sama lang naman. Ang kapalit niyan, big money. Ching! Kaching! Lahat ng mga bagay gagawin ng diablo upang ikaw ay malansi, madaya, maligaw, at mabulag. Bubulagin ka niya, parang si Samson. Dinukot yung mata ni Samson, binulag siya. At pag ikaw ay nandoon na at nasa loob ka na noong kanyang programa, kanyang sistema, ang diablo ay hindi pa makokontento. Ang gusto pa niyan, talagang the evil or Satan comes to steal. Nanakawan ka niya. Destroy. Sisirain niyan yung mga bagay-bagay sa buhay mo. And kill.
papatayin ka niyan. Kaya nung ako ay nananaginip kagabi sa sopa namin, at ako'y nananaginip ng normal lang kasi hindi naman ako puyat dahil nakatulog na ako noon. Bandang mga hapon na rin yun eh. Nakakain pa nga kami kayo sa Olpindo, di ba? Tapos nakapagpunta kami sa Save More, bumili kami ng ating inumin para sa communion. Kaya nakatulog na ako noon. Okay na ako, relax na ako. Tapos parang ano lang, mababaw lang natulog. At sa panaginip ko, merong dalawang matanda na lumapit sa akin. At sabi sa akin ng matanda, hinawakan ako sa balikat, malubha na yung malubha. Tinitignan niya yung peklat ng injection ko dito. Ano bakit malubha? Pag silip kong gano'n, meron parang nakatubo na kabuti na maliit. Sabi ko, ay, sabi ko buti ha. Hindi ko lang ginalaw, sabi ko, maliit lang naman eh. Liit lang naman ang kabuti. Baka nandiyan lang yan. Hanggang sa tumagal-tumagal, lumalaki yung kabuti. Hanggang sa yung kabuti na yun ay binigyan ako ng sakit. Ito, ang ikli lang ng tulog ko na yun, siguro wala pa sang oras yun. Ang ikli lang. Nagkaroon ako ng sakit sa panaginip. At yung sakit ko malubha. Unti-unti ako pinapatay ng sakit. Mas malapit pa sa cancer. Yung cancer, tataningan ka ng doktor. Ilang taon, di ba? Oh. 3 years ka na lang. Oh. 4 years ka na lang, matay ka na. Tinataningan ng doktor, di ba? Sa panaginip, ang ikli lang eh. Bigla na lang ako nagulat, nakahiga ako eh. Tapos unti-unting namamatay yung katawan ko. Hanggang yung pinakahuling-huli, yung mata ko ay nagdidilim na, yung parang nagkaana na. Yung pag naglalaro ka ng Resident Evil, di ba? Yung itim na gano'n. Paliit na ng paliit yung paningin ko. Ang pinakamatindi doon, yung panaginip ko, 100% parang totoo talaga. Kaya nasa isip ko na, nasa puso ko na nung time na yon, sabi ko, oh, mamatay na ako. Kaya unti-unti ako napapikit. At bigla akong napadilat ng konti, sabi ko kay Maricel, mahal, ipag-pray mo ko. Inaatake ako ng diablo sa panaginip ko. Buti nga nasabi ko po eh, narinig ni Ash, di ba? Sabi ko, pag-pray mo ako, inaatake ako ng diablo sa panaginip ko. Kasi, doon ko na-realize na ganun pala ang gagawin ng diablo. Sinungaling siya eh. Gagawin niya sa utak mo, patay ka na, pero hindi ka pa naman talaga patay. Kaya ka papangungutin, akala mo patay ka na, pero hindi ka pa patay. Na-program na yung utak mo. Ngayon, yung utak mo na ang alam ay patay ka na, ang gagawin niya, titigil siya sa pag-function. Unti-unti. Yung baga mo, hindi nahihinga. Yung puso mo, tigil na kasi nasa utak eh. Hanggang sa ikaw ay mamatay. Kaya nga nangyayari yan sa mga matatanda na nakakalimot. Alam niyo ba na ang matanda ay namamatay hindi dahil namatay, dahil may sakit? Ang matatanda ay nakakalimot na yung kanilang utak, sa matanda na sila nakakalimot, nakakalimutan na ng function. Kasi may function yan eh. Yung utak sasabihin sa baga, huminga. Yung utak sasabihin sa puso, tumibok. Yung utak sasabihin sa pagkain, pagtunaw. Ang nangyayari, dahil nga nagmamalfunction na yung utak, yung isip, sasabihin ng isip sa tiyan na hindi na niya kayang tumunaw, huwag ka na tumunaw, hindi na tumutunaw ng pagkain. Kaya karamihan ng mga namamatay dahil sa Alzheimer's o yung amnesia, ang nangyayari, yung utak nakakalimutan ng sabihin sa baga na huminga. Kaya namamatay. Nakakalimutan ng sabihin ng utak na ang puso tumibok. Kasi lahat ng command nandito eh. Eh biglang na ang utak na program. Yung baga hindi nahihinga. O yung baga mo hindi magpa-function yan dahil sabi ng utak. Kaya ang labanan ay nandito sa utak. So naisip ko nung time na yon kahapon, anytime pala pwede akong mawala. Kaya kinausap ko kagad si Maricel, si Asher, si Sayon, si Hana tulog eh. Sabi ko, okay lang si Hana tulog. Sabi ko, Asher, Sayon, Maricel, aking asawa. Pag ako ba hindi na nagising ngayong oras na ito, yung gawain ba magtutuloy pa?
Itong church na to, tutuloy ko ba to? Diba matalino ang Diablo? Sino magpapastor dito? Kung sabihin natin, ginawa mo ito, namatay ako. Sino magpapastor dito? Ikaw, Asher? Ikaw, Sayang, kaya mo pastor? Kaya mo mangaral sa harap? Pag-study ka, study mo 3 page, oh, pag-aaralan mo. Tapos i-deliver mo sa tao. Mangangaral ka sa daan. Every Saturday, magbibigay ka ng task, mangangaral ka. Every Wednesday, magpa-Bible reading ka dito. Tapos Friday, may prayer. Tapos gagawin mo pag Sunday, i-set up mo yan, set up mo yung tarpaulin mo dito. Sino ang gagawa nun pag namatay ako? Si Maricel? Kaya nga sabi ko sa kanila, ang Satanas ay matalino. Siyempre, hindi niya kayang atakihin. Aatakihin ka sa, ako kasi, matapang kasi ako eh, malakas po ang aking faith. Pero sa panaginip, kaya na akong i-ano dun eh, bigyan ako ng kung anong istorya, ganyan. Doon ako inatake, sabi ko, grabe, inaatake ako ng Diablo kagabi. Ang aasahan kong mananalangin sa akin, walang iba kundi pamilya ko. Si Maricel, si Asher. Kaya sabi ko kay Asher, kaya kay Sayon, tsaka kay Maricel, pag nakikita nyo gano'n na nangyayari, napapansin nyo, tatay nyo tulog, at para nag-struggle, ilay-hands nyo na yung ulo, ipag-pray nyo. Kasi ako, lumaki ako sa pamilya na kami ay pinipray namin kahit tulog. Merong time na si Papa Bishop Ricardo Carpio ay nasa kwarto, tinawag ako ni Mama Rose. Sabi, Jeff, punta mo papa mo, bakit? Inaatake daw ng Diablo. Ibig sabihin, kay Papa Bishop pa lang, meron ng ganun. At kami ay lumaki na tinuruan na pag ganun, pag-pray. Kaya pinag-pray ko si Papa noon, kinuha ko yung oil, tapos nilagyan ko ng oil ng kamay ko, Lord, gamitin mo itong langis na to para gamitin mo sa isimbolo ng iyong kapangyarihan. Nilagyan ko ng langis ang buong katawan ni Papa nung time na yun. At pinag-pray ko, Lord, palakasin mo si Papa, and lumakas si Papa. May video ako nun eh. Hindi na siya makapagsalita. Gano'n na eh, bulil-bulil na. Pinag-pray namin, dumating si Kuya Anthony, dumating si Marvin, pinag-pray namin si Papa. So sabi ko, lumaki ako sa pamilya na alert. Alert, vigilant na mayroong atake nangyayari sa pastor, mayroong umaatake dyan. Nung may kubo pa dito, si Papa inaatake ng Diablo. Sa panaginip, sabi sa akin ni Papa, kumuha ka ng kutsilyo at saksakin mo, patayin mo. Kumuha ako ng kutsilyo, siyempre, bata pa na. Pa, ito, kutsilyo. Ano siya, nakahiga eh. Saksakin mo! Awak mo yung kutsilyo. Sabi ko, pa, sino sasaksakin? Ano, sino sasaksakin mo, Ash? Pag ako, saksakin mo, sasaksakin mo yung papa mo. Kailangan maging matalino ka. Ibig sabihin, may kalaban, sasaksakin mo. Kaya nung tinuturo niya, sabi niya, ayun! Hindi sa may kubo dito, di ba? May kubo. May kahoy, may kawayan sa kubo. Parang ganyan, kawayan, kahoy. Pagtingin ko doon, tinuturo niya, sabi pagtingin ko, doon sa kahoy, merong humugis na mukha. Nagmanifest yung kalaban ni Papang Spirito, masamang Spirito, humugis doon sa mukha yung kahoy. Gulat ako eh. Hindi na panaginip yung usapan ha. Nasa totoong mundo na, sa physical. Yung kahoy nagkamukha. Kaya ako, experience ko yan sa aking tatay na may labanan spiritual at nagmamanifest yan sa physical. Ang ginawa ko ay tinusok ko yun, kahoy. Tinusok-tusok ko yung kahoy. Kiniskis ko at binura ko yung mukha. At nung pagkatapos kong kiskisin yun, si Papa, umukay na. Sabi ko, Pa, grabe, ano nangyari? Naikipaglabanan ako sa panaginip ko. At yung, yun. May kalaban siya, spiritual. Kaya sabi ko kay Sayon, kay Asher, dapat maging sensitibo kayo. Na ang tatay nyo ay inaatake na pala sa panaginip. At sabi ko, Ash, dapat pag-pray mo na ako agad. Ilayas mo na, Lord, palakasin mo papa ko. Inaatake ng Diablo, panaginip. Dahil kayang gamitin ng panaginip. Totoo ba yan, Pastor? Niloloko mo naman kami. Magbasa kayo ng Bible sa Old Testament. Lahat ng mga panaginip ay hindi basta-basta sa Bible. Serious yan. Kaya nga si Nebuchadnezzar ay isang hari na naginip siya. Sabi niya, sino magpapaliwanag ng panaginip ko?
Tawagin lahat ng mga tauhan ko na matatalino. Hindi na paliwanag yung panaginip niya, anong ginawa niya? Pinatay niya. Patayin niyo nga yung mga yan. Hindi na paliwanag. Tinawag nila si Daniel at si Daniel na paliwanag ni Daniel yung panaginip. Kaya tumaas ang posisyon ni Daniel dahil napaliwanag niya yung panaginip. Si David na naginip, yung asawa si Joseph na naginip, sabi kay Joseph, huwag mo nang i-divorce si Mary. Kasi plano ni Joseph, i-divorce niya si Mary, parang hiwalayan na niya. Dahil nga, nanganak eh, di pa kami nagtatalik niya na. Dahil lumabas si Jesus eh, di ba? Nanahan yung banal na spirito kay Mary, kaya Virgin Mary, wala pang nangyayari sa kanila, nanganak si Jesus yun. Sabi ni Joseph, wala, naiputan ako sa ulo. Hiwalayan ko na to. Pero dahil sa panaginip, dun siya kinausap. Na naginip si Joseph, sinabi sa kanya, huwag mong hiwalayan si Mary. Dahil si Mary ay nasa misyon. Okay, naintindihan niya. Kaya nagtuloy silang dalawa. So, ang panaginip ay napaka-importante. Kaya mag-pray kayo bago kayo matulog. Manalangin kayo bago kayo matulog. Sapagkat hindi mo alam ang mangyayari sa iyo pag natulog ka. Kung gigising ka pa ba bukas. Ganun-ganun lang kasimple yun. Ang bangungot ay totoo. Dapat nating maging alert tayo, lalo na pag ikaw ay nasa ministry. Kasi pag ako ay natigilan ng dyablo, tigil to, mga kapatid. Sino magpapastor dito? Wala pang successor eh. Ang mangyayari, normal na lang nabuhay si Asher, nag-aaral mabuti, nag-graduate, pagkatapos, pagkatrabaho, kakapamilya, pero yung ministry wala na. Magiging normal na lang. Ang utak mo na lang, isipin mo na lang yung physical na mundo, isipin mo na lang mundo. Yun na lang. Pero spiritual, wala ka na. Kaya ang diablo, atakihin niya talaga, pastor. Ngayon, kung hindi pastor, pamilya ng pastor. Pag hindi tayo pamilya ng pastor, miyembro o yung mga leader ng church gagamitin ng diablo. Welcome po kayo. Kaya, kayong mga leaders, nandito kayo, ginagamit kayo ng Panginoon, may labanan. Kasi kung walang labanan, ay magtaka ka na, baka best friend mo na pala yung diablo. Hindi ka na inaatake, magkaibigan na pala kayo ng kalaban. Tataka ka, bakit ako hindi ako inaatake, pastor? Eh baka magkaibigan na kayo. Hindi ka na inaatake, magkaibigan na pala kayo. Sinusunod mo na pala yung gusto niya. Hindi na kayo magkaaway. May labanan, mga kapatid. Pero, meron tayong sinasabing kapangyarihan na mas makapangyarihan sa diablo. Ang diablo ay tuso, sinungaling, at mandaraya. Nasabihin niya na wala na kayong kwenta, kaya na kayo. Hindi totoo yun. Sabi sa Biblia, the wicked trample snake and scorpion under our feet. Tatapakan lang natin yung mga ahas. Okay? Tatapakan lang natin yung mga ahas. Tapakan nyo sa ulo. Tapos ikot yung ganun. O yung may ahas, tapos, takot-takot, hindi ko matapakan. Pag nagsimula kang matakot sa ahas, saka kanya aatakihin. Sino nakakita na ng ahas dito? Taas kamay. Ahas, anong klaseng ahas yan? Nang-ahas o ahas talaga, literal? Cobra? Saan yan? Sa bukid? Ah, sa bahay? Gano'ng kalaki na? Parang malaki-laki na rin. Full grown. Lumapad yung leeg pag tayo. Ayun, cobra yun. Ikaw, yun yun, yung nakita mo? Sister Maria, anong ahas yan? Ulupong? Oo, ulupong. Yung ano? Grabe. Tiger, parang tiger. Hindi sawa yun. Ikaw nakakita na si CJ ng ahas. Literal, yung toong ahas ha. Sa zoo lang. Pero yung sa ligaw na buhay, gumanon sa harapan mo, ikaw, napa? Ako nakakita na ako. Sabi ko, nakagalit na kayo. Ay, gumanon sa'yo? Ano ba, nagaling sa upan mo?
Bumagsak. So wala siya sa attack position, parang nagulat lang siya. Nasa baba, nalaglag. So wala siya sa attack. Nasa attack position, gumanon, no? Gumanon lang yung ahas ng Nicole, tapos tumayo. Tapos lumapad yung liig. Patuka na eh. Ay paano na eh, patuklaw na eh. Buti na lang may pusa. May pusa sa harapan ko, nagtutulog yung pusa. Pagising ng pusa may ahas. Kaya silang dalawa nagkasalubong. Ang ahas ay parang hindi siya harmful. Diba? Ngayon, parang hindi ka kayang patayin ng ahas. Ngayon, pag ikaw ay natuklaw ng ahas, patay ka ba agad? May seconds pa. Di ba? May oras pa, no? Hindi ka kagad patay. Pag ikaw ay tinuklaw ng ahas, hindi ka kagad patay. Baka nga isipin mo pa na, ay hindi ko pala pumatay, kaya ko pa pala. Pero hindi mo alam, yung venom o yung kamandag ng ahas ay dumadaloy na sa katawan mo unti-unti. Hanggang sa pumunta yan sa ugat, papunta, kaya ang ugat mo, parang napaparalis ng kamay mo, parang hindi ko na magalaw ah. Basta kamay mo na pag ganun. Pag umabot yan, dito sa puso mo, yung venom, yung puso mo titigil na. Yung sakit, di mo makahinga. Saka ka mamamatay. Ganyan ang Satanas, parang ahas. Unti-unti kang papatayin yan. Walang pinagkaiba yan na pag ikaw ay merong bisyo, nakala mo onti lang naman, hindi naman nakaka-apekto, wala naman ding effect sa akin yan, pero unti-unti kanyang papatayin. Lagyan natin ng sample. Sigarilyo. Pag sinigarilyo mo ba yung isang stick, mamamatay ka agad? Hindi, di ba? Parang, wala naman, wala namang damage, hindi naman nakaka-apekto. Pero unti-unti, buwan, taon ang lumipas, yung paga mo unti-unti nang nasisira. Biglang magugulat ka na lang, meron ka na palang cancer sa baga dahil sa sigarilyo. Pinapatay ka unti-unti ng bisyo. Parang katulad ng alak. Parang wala namang damage, 1 bote lang naman yan. 1 shot lang naman yan. Hanggang sa tumatagal at tumatagal, nagugulat ka, nagbabago na yung kulay ng balat mo, yung pala, yung liver mo, unti-unti nang nasisira. Walang pinagkaiba yan sa droga, kung saan, hindi kasang 50 lang naman to hindi naman nakaka-apekto. Hanggang unti-unti, ay pinapatay ka na pala ng bisyo, ng droga. O sige, ibang bagay. Babae. Hindi naman nakaka-apekto Pero unti-unti, naubos yung pera mo, nasisira relasyon mo, hanggang sa nagkaroon ka na ng sakit. Nagnanananas yung ano mo. Pero wala, may tulong ka na or something, nagkaroon ka ng sakit, na-age ka na, iba't iba palit-palit Ganyan umatake ang diablo, hindi mo halata. Pero unti-unti ka na palang pinapatay ng chismis, paninira. Hindi mo ramdam pero sinisiraan ka na pala ng katrabaho mo. Ibinubulong na sa iba. Kaya ito, si ano, ganito yan bakit? Bakit ugali mo? Unti-unti wala kang alam Pero unti-unti ka na pinapatay Lahat na ng tao sa paligid mo galit sa'yo. Tol, tara, sama ka sa akin. Hindi, ayoko sa'yo. Ikaw naman, unaware ka. Bakit ayaw mo sa akin nun? Bakit inayawan ako nun? Wala naman ako ginagawa dun di ba? Nakakapatay yan, mga yan. Bisyo. Ang diablo ay kaya kang patayin paunti-unti. Temptation. Sabihin natin, sabi, pastor, wala ka pala, mahina ka pala, kaya ka pala ng diablong temptation Wala pala itong pastor na ito, mahina. Yan ang mahirap, mayayabang yung ibang tao. Sasabihin, hindi ako kaya ng diablo. Totoo yun,
Panginoon, hindi ka kaya ng Diablo. Pero tuso nga yan eh. Doon ka dadaanin sa yabang. Sipin mo si Jesus Christ na ang pinag-uusapan natin. Inempt niya si Jesus. Tama? Sabi sa Bible, following the baptism of Jesus Christ, is led into the wilderness, nagpunta sa kawalan, to be tempted by devil, also identified as Satan. The devil offers Jesus all the kingdom of heaven, ay all the kingdom of world sa mundong to. Sabi ng Satan, kay Jesus Christ, lahat yan, bibigyan ko sa'yo. Ang lumit, si Jesus Christ yung kausap niya. Tinempt Jesus Christ? O sabihin ko, ikaw, ordinaryong tao ka. Hindi ka titempt? Si Jesus Christ ka, tinempt eh. Lakas ng loob, di ba, ng Diablo na to? Puso talaga eh. Kasi sabi niya, Jesus, all the kingdom of the world exchanged to worship, but Jesus quotes scripture to resist him. Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Matthew chapter 4, verse 10. Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Kahit doon sa Garden of Eden, pinempt ni Satan si Eva at Adan. Actually, serpent ang ginamit niya itong entity. Di ba? Ahas, ginamit niya doon. Connects with Satan, serpent from Genesis. Na si Adam and Eve identifies him as the ancient serpent called devil or Satan, the one deceiving the whole world. Kaya darating ang time, idideceive at idideceive tayo niyan. Si Eva at Adam diniceive, si Jesus Christ diniceive, pero hindi siya nagtagumpay kay Jesus Christ. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Hindi siya nagtagumpay. Sabi sa pahayag, Genesis, sa pahayag, sa Revelation, chapter 12, verse 9, itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. So nasaan? Nasa lupa, mga kapatid. Kalat na kalat yan dito. Tayo mga anak ng Diyos, tayo ay kalaban natin yung mga yan. Iba't iba yan. Sa pera, sa trabaho, sa eskwela, iba-iba yan. Kaya masabi ng Panginoon sa John chapter 8 verse 44, sabi niya sa mga tao, ang Diablo ang inyong ama, at gusto ninyong gawin kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. So, ibig sabihin si Satan, sinungaling talaga siya. Walang katotohanan sa kanya. Lahat ng kasinungalingan, sasabihin sa iyo niyan, eto maganda to, gawin mo to. Walang mangyayari sa iyo, gawin mo yan. Lahat ng pagdidisip, pandaraya, gagawin ng Diablo Satanas. Okay? Ito, dito po ako magtatapos sa Pahayag, chapter 12, verse 7 to 12. Pagkaraan nito'y nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel, Arkanghel, at ang kanyang mga anghel at nakipaglaban sa dragon at sa mga kampon nito. Bakit dragon? Bakit sa Chinese, ang dragon parang good eh, di ba? Pampaswerte, good. Merong dragon sa picture sa bahay, may figurine ng dragon, di ba? Pero sa Bible, ang dragon, Diablo yan. Hindi yan swerte. So sabi dito sa 8, natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at hindi na siya
siya pinayagang manatili sa langit. 9. Itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampo. Number 10. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan, sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin araw at gabi sa harapan ng Diyos. 11. Nagtagumpay ang mga ito laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos, at buong puso nilang inalay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. 12. Kaya't magalak ang kalangitan at lahat ng naninirahan diyan, ngunit kalagim-lagim ang daranasin niyon lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam nyo, ang kaunting panahon na lamang ang nalalapi sa Kanya. Amen? Sige, tuloy-tuloy na tayo. Bigyan natin. Ito po ang banal na pakikipag-isa sa ating Panginoon. Buha po tayo at ipag-pray natin. Merong spiritual na labanan sa spiritual na mundo. Tayo ay likas na makakalimutin, pero dahil dito sa gagawin natin, dyan sa lamesa, tayo ay ginawa yan ni ating Pastora Maricel. Binilog pa talaga yung skyflakes. Magaling. Yan. O ilang taon na ba si Pastor? Ilang taon na? Pwede na yan. Kuha ka na. Kuha ka na. Oh, si Char. Ahal. Kuha ka dito. Communion. Sige, hawakan natin ang saro at ang tinapay. Sapagkat ginawa ito ng ating Panginoong Hesus upang pag-alaala sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, kung saan doon sa mountain, Skull Mountain, siya ay pinako. Sabi ng Panginoon, kasama niya ang mga disipulo, kumuha siya ng tinapay at pinaghingi niya ng pasasalamat sa Diyos at pinagpira-piraso at ibinigay sa mga tao. Sabi niya, kunin mo ang tinapay na ito, simbolo ng aking katawan. Ang aking katawan, 7 pa lang. Di ba pwede? Doon ka muna sa loob. Simbolo ng aking katawan na nabayubay sa krus, pinahirapan. Ang aking katawan ay pinako sa krus para sa iyo, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang ang iyong kaluluwa, pag ikaw ay namatay, ay kasama ng Panginoon sa paraiso. Itong tinapay na ito ay aking katawan. Kaya nga hindi maintindihan ng mga tao, bakit kailangan kainin? Sapagkat ang Panginoon ang tinapay ng buhay. Sabi ng Panginoon, I am the bread of life. Amen? Sige, let's pray. Pray natin. Let's bow our heads, close our eyes. Salamat, Panginoon, sa iyong katawan na iyong inalay
Kung imbis na kami ang parusahan, kami ang latayan sapagkat sa aming nagawang kasalanan, sa mga naman ng kasalanan, makapang ginagawa namin sinasadya o hindi sinasadya, patawarin mo kami, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong katawan, kami ay napatawad. Lahat ng latay, tiniis mo, hambalo, sugat, tusok, pagdudura, batok, sungay na tinik, pahirap sa katawan na dapat kami ang dapat parusahan, ikaw ang umako ng bagay niya. Salamat, Panginoon, ikay karapat dapat na purihin, sambahin, pasalamatan sa iyong ginawa sa krus, iyong inalay, ang iyong buhay para sa amin. Salamat, Panginoon. Sige, bigyan ko kayo ng 10 seconds, sabihin niyo sa Panginoon ang bawat bagay na iyong nagawa. Himiling kayo ng kalinisan. Sabihin natin, confess your sin. Linisin ang iyong sarili sa pag-confess ng iyong ginawa. 10 seconds. Tawad mo. Isip. Gawa. Gawa. Pag-iisip na hindi maganda. Paggawa. Tawad. Salamat, Panginoon. Hallelujah. We praise you, Lord. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. Hallelujah. Hawakan natin ang saro. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong katawan. At ito, hawak namin ang saro. Salamat, Panginoon, sa iyong dugo. Sa iyong banal na dugo. Precious blood. Wala kang kasalanan, you are blameless. Pero ikaw ang nag-sacrifice. Ang dugo mo ay nabuhos sa krus para sa amin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaligtasan, kapatawaran, kalinisan. By your blood, we are healed. Patawad, Panginoon, sa anumang nagawa namin kasalanan. Ang iyong dugo, ang bagong covenant sa Diyos, kami ay iyong nilinis. Kami ay binigyan mo ng kagalingan, ng sakit, anumang karamdaman, sa pangalan ni Jesus. Sa dugong banal ni Jesus, anumang karamdaman o sakit ay gagaling. In Jesus' name. Bigyan ko kayo ng panahon magsabi sa Panginoon ng pasasalamat sa kanyang dugo, kanyang binigay. Salamat, Panginoon, sa iyong dugong banal, precious blood, sacrifice for us to have healing, restoration, a new covenant, Lord God, na kami ay ligtas, kami ay may buhay na walang hanggan, kami ay anak ng Diyos. Salamat, Panginoon. Sabay-sabay natin inumin. Thank you, Lord, sa iyong dugo, sa iyong katawan, na iyong binigay sa krus ng Kalbaryo. Kami ay may buhay na walang hanggan. Sabihin nyo, ako ay may buhay na walang hanggan. Sabihin nyo, ako ay anak ng Diyos. Paglilingkod sa gawain upang ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng tao. Gamitin mo ako bilang vessel, bilang daluyan ng pagpapala sa ibang tao. Gamitin mo ako, Panginoong Hesus. Salamat, Panginoon, sa biyaya, Panginoon, na iyong binigay, pagpapala, kagalingan, at buhay na walang hanggan. We praise you, we glorify you, we lift your name on high, Lord Jesus Christ. Salamat. We love you, Lord. Sabihin nyo, I love you, Lord Jesus. Mahal ka namin sapagkat ikaw ang unang nagmahal sa amin. Salamat, Panginoon. Everybody shout, in Jesus' name, everybody shout, Amen and Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Yan. Sige. Tapos na po
po ang ating gawain. At every last Sunday of the month, ginagawa natin yung Holy Communion. Yan. So, lagi nyo tatandaan yan. Huwag kayong mawawala pag last Sunday of the month sapagkat ginagawa natin yung pag-alaala sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo at Panginoon sa aming buhay. Closing prayer. Mr. Ray. Closing prayer. Ingatan sa pag-uwi, yung mga tao at yung mga pakinggan natin ay tumimo sa ating puso. Yan, sige. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng pagpapalat, biyaya, kalakasan at kalusugan sa bawat isang naririto, Panginoon. Yes, Sa Lord. lahat po ng mga nandito, Panginoon, i-bless niyo po ang bawat pamilyang uuwi sa kanilang tahanan. Madala-dala ang iyong mga salita. Yes, At Lord. may sabuhay ito sa kanilang pang-araw-araw na gawain, Panginoon. Bigyan mo, Lord, ng lakas ng loob ang bawat isa, Panginoon, na maibahagi ang salita sa kanilang pamilya, Yes. Jesus' name. kaibigan, kamag-anak, at kakilala, Panginoon. Yes, I-guide Lord. niyo po kami, Panginoon, na lagi niyo pong bigyan ng kalinisan ng aming mga puso at isipan sa araw-araw. In Jesus' name, Jesus' we pray, name. Lord. Amen. Amen. Okay, thank you Lord. Salamat. At tapos na po tayo. At salamat. Kita-kita po tayo sa susunod na linggo. Okay, at wait lang po. I-ano ang message dito. Pakabuti ng Panginoon sa bawat isa. Hallelujah. Wala naman tayo nakalimutan. So Wednesday tayo may Bible reading 4 p.m. Huwag kayong mawawala. Friday meron tayong prayer. Alas 4 din yan, 4 p.m. Huwag kayong mawawala. Kasama-sama tayong manalangin. And Saturday meron tayong giving. Ay, ask ko rin mo nga yung lalagyan ng ginawa ng mga milk tea. Ang bibigyan tayo sa kanila. Yung mga may trucks. Di ba naman? Sige, ayusin natin yung upuan. Lagay natin sa gilid. Sister Maria, hello! Hallelujah! God bless! Oo, may pray natin. Ang magbibigay Sister Maria. Yan. Kilay. Yan. Sige, pray natin Sister Maria dito. Yes, Lord! Hallelujah! Nagkasakit siya, no? Ano nangyari? Wala ka nung nakaraang linggo, no? Ano? Oh. Dito ba sila? Nagsuot lang talaga ako. Sabi ko, Jesus Christ, tulungan mo talaga ako. Alam mo talaga kaya mo to. Amen. Pero nilulaban ako ngayon sa pagmumutawa sa'yo. Pero in Jesus' name, palayasin mo to. Kasi talagang ito talaga, sadyap to talaga ito. Palayasin mo to sa ngalan ng imong kapangyarihan niyo mo. Nangangalaga sa akin dito sa bahay na to. At ito ang nagiging kasama ko dito. Talagang ano yung inaano talaga ako nila, yung gusto talaga nila akong pakyut. Tapos, lumana kami ng nagarang gabi, nagpapriyoti ako kay Doktora kasi tulog ka. Meron talagang labanan, mga kapatid. Labanan talaga, grabe talaga, ang labanan talaga. Tapos ano, ang nangyari, nakatulog na ako, di ba ko patulogin talaga, gabi-gabi, di ko patulogin. Tapos, ang sakit talaga ng tiyan ko, parang na talagang mamatay. Tapos, paghawa ko sa pulso ko, wala na pumipitik sa pulso ko. Grabe, nawala yung pulso. Matindi yung labanan na yun, ah. Grabe talaga, pampatay mo talaga. Then, sabi ko in Jesus' name, sa ngalan ng imong kapangyarihan, ako'y naniwala sa iyo na ikaw lang magapalayas nitong sakit na to. Yan daw po yung message. Ikaw lang magapalayas nitong jablo na to nga nanggugulot na memorisyo sa aking pagtira dito sa bahay na to. In Jesus' name, palayasin mo to. Nawala, may Amen! Hallelujah! nawala paghawa ko ng puso ko, mayroon na putik na putik. Thank you, Lord! Hallelujah! Salamat, Panginoon! At ikaw talaga ang aming tagumpay. Kasi Sister Maria pala, inatake nung last Sunday, no? Tumigil yung pulso. Saan ka pa? Mas malapit yun. O kasi panaginip lang siya. Totoong pulso niya tumigil eh. Kanina din ako pinatulog kagabi.
panaginip ako kagad. Yun ang ano, yung mga aswang.